Hello mga kasari. So, ayan, another day, another vlog, another updates, and another day sa ating sari-sari store. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, and thank you sa mga nagsusubscribe sa ating channel. Sa mga nagugustuhan ang topic natin, pwede nyong isubscribe ang aking channel para lagi kayong updated, and click the notification bell para ma-notify kayo kapag meron tayong vlog at ngayong araw na kasi. Kung hindi ka pa nakasubscribe, yan, subscribe na. And kung nagustuhan nyo to, please like and share, and pwede rin kayong magtanong, mag-comment dyan sa comment section. Kung meron kayong gustong masagot, sasagutin ko. So, ganito mga kasari, sa araw-araw nating pagtitinda, marami tayong responsibilidad, marami tayong kailangan gawin para hindi malugi ang ating sari-sari store. So, ayan, wait lang po, may bibili. So, ayan, back to our vlog. So, pasensya na po. So, ganito, sa araw-araw nating pagtitinda, kailangan lagi tayong may panukli. Kailangan lagi tayong may barya, lalo na kapag umaga. Kasi hindi naman lahat nabibili dyan sa'yo, may barya. So, kung ganon, kasi kapag ikaw yung may kulang ng panukli, hindi dapat ganon. Kasi dapat ikaw ay laging prepare. Kasi kung ikaw ay may kulang ang iyong barya, syempre, hindi mo naman yun sasabihin dun sa customer na kulang ka ng panukli. So, ganito ang ginagawa namin para hindi kami malugi or makunan. Di ba may mga candy tayo dyan na tinda. So, kapag piso or dos, yun. Kung wala kami, kasi lagi kami nawawala ng tagpipiso. So, ang ginagawa na lang namin is sinasabihan namin na gusto nyo candy na lang yung so, lagi namang mapayag yung mga customer natin na yung candy na lang ang sige sa kanila. And meron pa. So, last ko na sasabihin yung ating pinaka kailangan natin gawin para hindi tayo malugi. So, yun. Isa pa din para hindi tayo malugi is kapag nag-grocery tayo. So, i-double check natin yung resibo kung may kulang ba or nadoble yung na punch ng kahera sa pinag-groceryhan natin. Kasi nangyayari yun. Ganito yung ginagawa natin. Habang nasa grocery kami, habang nasa kahera kami, sinasabihan na namin yung kahera na i-double check or dahan-dahan lang ang pag-scan kasi baka nga madoble. So, yun, pasigurado po talaga tayo, and then pinapabilang natin yung item na ipinapasok sa box or sa may dumadaan sa box or sa plastic. So, yun. And then, pagdating sa bahay or sa tindahan, double check pa din natin yung mga resibo and then yung items na dala-dala natin. Kasi kapag isa lang ang nagkulang doon, syempre, lugi ka na, di ba? Kasi, lalo na kung malaki ang puhunan doon sa isang item na wala doon nakasama sa ating item, di ba? Pero binayaran natin. So, ganun. Kaya dapat talaga i-double check natin. So, yun. Dalawa na ang naibigay ko sa inyo. So, isa pa din, ito, yung kapag nagpapa-Gcash tayo. So, hindi naman lahat ng sari-sari store is may Gcash or Maya. Kasi yung iba hindi naman nagpapa-cash in, cash out kasi hindi sila marunong or walang capital. So, ganon pa rin, sasaalang-alang pa din natin to sa isang tips natin. So, ayun, kapag nagpapa-Gcash, so double check natin yung mga numbers kasi di ba nakakalito yun. So, yun, double check pa din natin, and then kapag magka-cash in, syempre may pangalan naman na lalabas dyan kapag bago natin isi-send. So, tanungin natin yung customer kung ano yung pangalan para masigurado tayo na tama yung padadalhan. And kapag magka-cash out naman is
yun, um, double check natin yung pera na ibibigay natin sa customer. Bibilangin natin mismo sa kanilang palad kasi nangyari yan sa akin na hindi ko pinilang sa kamay niya and then bumalik yung customer. So wala akong laban kasi hindi ko talaga ginawa yun. Kaya lagi tayong double check and pasiguro tayo lagi. So ayan, dumaan yung truck ng steak, hindi kami umorder ngayon. So ganun. Lalo na kapag malaki yung ita-cash out. And ganun din sa paglo-load. Kasi sa paglo-load, walang name na lumalabas. So, talagang yung number lang. Ganito kasi yung experience ko. Ginamit ko yung isang loader na network. Wait lang. Oo, yan po yung number. So yun, kapag magpapaload, double check number. Kasi nangyari din yan sa akin, doble ko lang na-send. Kala ko hindi pa pumasok, pero pumasok na pala. So ayan, matagal-tagal ako nakapag-vlog kasi madaming bumili sunod-sunod. So ayan nga, sa pagpapaload, so double check. Kakatapos lang yung niloadan ko, so double check ko. Kasi may mga customer tayo na gusto nila isi-save na yung number nila. So ayun, mas maganda nga yun na sinisave na. Kasi paulit-ulit lang naman sila, lalo na sa Gcash. Paulit-ulit sila nagpapa-Gcash. So ayan, wait lang, may bibili. So ayan, nag-aantay pa ako kung may susunod pang bibili para hindi na tayo mag-stop ko. So ayun, isa pa din sa natin, kailangan lagi tayong may calculator. Kasi isa ito sa susi sa pagko-compute natin. Kasi minsan sa dami ng bumibili or sa susunod na bumibili, nagkakamali tayo sa pagko-compute. Ilan na ba yung nakuha nila and ilan ba yung susunod natin. And ayun, kailangan talaga ng calculator. Ito ang hindi mawawala sa ating mga tindahan. And then, kailangan din natin na yung pinaka-importante. So, huwag tayong magpapautang. Kasi dati, nagpautang naman kami. So, ayan, back tayo sa ating pag-vlog. So, ayan. Yung kasi inaayos namin yung kape kasi naubusan kami ng kape. So, lalo na yung chocolate kasi yun ang pinakamabenta. So, ayan. Back tayo sa ating kape. So, ayun nga. Huwag tayo magpapautang sa ating tindahan. Kasi nangyari na po yan sa amin. Lagi kaming nagpapautang noon kasi naaawa kami. And, lalo na kapag matanda. Pero, kapag natatagalan silang magbayad, never na silang nakakaulit ng utang sa amin. Kasi kapag nagpautang kayo, pinautang niyo yung customer niyo dahil natatakot kayo na mawalan kayo ng customer. Huwag kayong matakot. Kasi, mas matakot kayo kapag pinautang niyo yan. Kasi kapag hindi yan nagbayad, hindi na yan bibili sa inyo kasi nahihiyan na yan. And sa iba na yan bibili. So, mas nawalan kayo ng customer kapag ganoon. And kapag pinautang mo yan, at siningin mo, siya pa yung magagalit sa'yo. And kapag dumaan yan sa tindahan mo, at may utang pa sa'yo, hindi yan makakatingin. And parang magkaawa na kayo. So, ayun, pangit talaga ang magpautang kapag may tindahan. Siyempre, kapag hindi nagbayad yung pinautang ninyo, yun, luging-lugi na. Hindi lang yung kita nyo ang nadala, pati yung puhunan ninyo dala. So, yun, lalo na yung mga alak, yung malalaki ang puhunan. Naku, huwag nyong ipautang yan kasi dyan talaga malulugi talaga kayo at lulubog at magsasarado ang inyong tindahan. So, nangyari yan sa amin nung nagpautang kami. Hindi na nagbayad at hindi na bumibili dito. So, nung nagbayad sa amin, kasi talagang siningin ng asawa ko. So, ayun, bumibili na ulit. And hindi na rin siya nakaulit magutang.
pinapautang. So, ayan, kahit hindi namin pinapautang, bumibili pa rin siya. Kaya mas magandang huwag niyong pautangin. Huwag kayong magpapautang. Kasi ang puhunan natin dito sa tindahan ay pinaparoling lang din natin and wala tayong extrang pera kasi lahat nasa items. So ayan, wag na wag talaga kayong magpapautang kasi lahat ng puhunan natin nasa tindahan. Kahit na may tubo na yun, wag talaga kasi mas malaki pa yung puhunan kaysa kikitain natin sa pagpapautang. Parang may diin yung sabi ko no, sa pagpapautang. Kasi marami sa akin umutang pero hindi na nagbayad. Nakakagigil talaga. So, wag na wag kayong magpapautang. So, ayan yan guys. Yung pinaka-important talaga, wag talaga kayong magpapautang. Yun lang talaga ang sikreto dun. Wag na wag kayong magpapautang. So, ayan lang yung tips natin guys. Maya po. So, ayan. May unlock sa atin. May dumaan. At ayun. Ito lang po yung tips natin para hindi magsara at hindi malugi ang ating tindahan. Galit talaga ako sa mga nag-uutang na hindi marunong magbayad.